Let's check on the situation in Surigao City. We have News 5's correspondent, Bril Montalvo, joining us for an update. Bril, how is the weather? Malakas pa rin bang ulan dyan? Yes, Gretchen, magandang umaga. Alam mo, Gretchen, napakainit na ng lagay ng panahon dito sa Surigao City, Surigao del Norte. Taliwas ito sa nangyari kahapon hanggang umabot kanina ng madaling araw, Gretchen, na napakalakas ng ulan at napakalakas ng hangin nga dito sa Surigao City dahil ni Bagyong Tino. So, hinay-hinay na nagbalik normal ang mga tindahan dito, ang mga negosyo dito sa Surigao City, pero suspendido pa rin ang lahat ng antas ng klase at ang mga trabaho sa gobyerno dito sa lungsod, Gretchen. So nandito nga tayo sa Port of Surigao City at ating sinubaybayan kung ano na ang sitwasyon dito at hanggang sa ngayon ay wala pa ring biyahe dito sa mga pantalan sa Surigao City, Gretchen, at may mga pila nga dito sa mga pasahero na gusto nang umuwi sa kanilang mga bahay, particular doon sa Dinagat Island, sa Surigao Island, and also may mga biyahe din dito sa Cebu City, Visayas, and also sa Leyte. Pero wala pang abiso ang Philippine Coast Guard at ang pamunuan ng Surigao City Port kung kailan ba exactly babalik sa normal ang mga biyahe dito. So far, so good na ang panahon dito ngayon sa Surigao City, Gretchen. Bril, gaano kataas yung mga baha dyan, no? Gaano kataas inabot? Gretchen, kung baha ang pag-uusapan dito sa Surigao City, wala namang baha dito sa Surigao City kahapon sa magdamagang ulan. Pero sa kalapit na probinsya dito sa Surigao del Norte, itong ang Agusan del Norte, ay doon, Gretchen, grabe yung baha doon kasi nagmistulan ng ilog ang National Highway, particular doon sa bayan ng Tubay at Agusan del Norte kasi tumaas yung tubig baha at umabot na nga sa National Highway. At may iba na mga sasakyan, mga papasaherong bus na tumirik at na stranded doon sa Tubay, Agusan del Norte. At may mga bahay din doon na lubog na sa tubig baha kahapon dahil sa epekto nito ng Bagyong Tino. Pero ngayon, medyo humupa na ang tubig baha doon sa Agusan del Norte, Gretchen. Oo, pero may nakita tayong mga imahe dito na nabagsakan ng puno yung mga daan dyan sa Surigao. Tama ba? Yes, tama ka nga dyan, Gretchen. No, ayun nga sa LGU dito sa Surigao City, wala namang masyadong damages ang pananalasa ni Bagyong Tino kahapon dito sa lungsod. Puwera na lang itong dalawang sasakyan na nakapark dito nga sa Capitol Ground dito sa Surigao City dahil may isang napakalaking puno na nasa century na daw ang tanda nito na biglang bumuwal dahil sa malakas na hangin kahapon sa kasagsagan ni Bagyong Tino at doon bumagsak sa dalawang sasakyan. So kung makita nyo, sira-sira na yung sasakyan, halos hindi na magamit dahil sa pinsala na nadaganan ng puno ng kahoy kahapon ng umaga, Gretchen. Marami bang roads ang hindi passable sa ngayon? Sa ngayon, Gretchen, dito is passable na lahat ng mga daan dito sa Surigao City. Bagamat kagabi, may mga puno na nagtumbahan sa National Highway dito sa lungsod dahil nga sa lakas ng hangin, pero nagsagawa na kaagad ng clearing operation. Ito nga lokal na pamahalaan dito at lahat ng kalye dito, mga national highways, mga major roads ay passable naman, Gretchen. Bril, sabi mo kanina okay na yung panahon dyan. Is it safe to say the worst is over for Bagyong Tino? Yes, tama ka nga dyan, Gretchen. So makikita din natin dito sa karagatan sa harap mismo nitong Surigao Port, kalmado na ang dagat dito at tirik na rin ang araw dito. So far so good na okay na ang weather dito. Malayong-malayo na ito kahapon at sobrang lakas at sobrang hagupit itong hangin at ulan kahapon, Gretchen. Kailan natin inaasahan na papayagan ng bumalik yung mga residente sa kanilang mga tahanan? Gretchen, doon nga tayo binisita natin kaninang umaga itong
ilan sa mga evacuation center dito sa Surigao City. At yung mga residente kanina pang alas 5 ng madaling araw ay hinay-hinay na silang nagsiuwian sa kanilang mga bahay, Gretchen. Kumpara kahapon na tanghali pa lang ay nagsi-evacuate na sila doon sa kanilang sa mga evacuation center sa kanilang barangay dahil nga na-trauma na sila noong kasagsagan ng bagyong Odette way back 2021 na grabe nasira talaga, totally damage ang kanilang mga bahay, yung iba namatayan ng pamilya. So ngayon na-trauma na sila, kahapon pa lang mga madaling tanghali ay pumaroon na sila sa evacuation center. So ngayon meron pang mga ilan na lang na mga evacuees nandoon pa sa mga evacuation center at nabigyan naman sila ng paunang tulong kagaya ng food packs ng DSWD at ng lokal na pamahalaan dito sa Surigao City, Gretchen. Alam ko malakas yung naging hangin itong Bagyong Tino. Kamusta naman yung mga power and communication lines dyan? At meron ba mga nabuwal na mga bubong ng bahay? Gretchen, alam mo kahapon na sa kasagsagan ng malakas na ulan at hangin, okay naman yung signal natin, nakakapag-live tayo kahapon at yung linya ng komunikasyon, okay din, yung mga signals ng mga telecommunications, okay din. Pero pagdating ng gabi, mga pasado alas 9, is biglang nag-brown out, nawala yung supply ng kuryente, maging ang supply ng tubig at ilang mga linya ng komunikasyon pahirap pa na pagsapit ng kagabi, Gretchen. Itong ang dulot nitong napakalakas na hangin at napakalakas na ulan. At may nakita tayo, may mga ibang mga government establishment dito nga sa itong provincial capital na yung mga yero nila nagsiliparan, kaya kagabi nag-abiso yung yung LGU dito na delikadong maglakpat siya or magkukuha sana tayo ng mga footages kagabi, pero pinagbawalan tayo kasi nga may mga debris sa lakas ng hangin at ulan kagabi, Gretchen. Okay. Bilang panghuli, anong kinakailangan ng mga residente dyan? Sapat ba yung provision ng LGU? Gretchen, sabi nga ng mga evacuees dito, mga residente, ay kailangan nila ng mga additional na mga pagkain, mga food packs at ito ngang mga tubig kasi nga wala pang masyadong supply ng tubig dito sa ilang barangay, pero may mga ibang barangay naman na may supply na ng tubig, pero meron pa ding pangilan-ngilan na wala pa rin. So kailangan nila ng mga tubig, makain kasi yung iba walang trabaho, 3 araw na silang walang trabaho dahil sa bagyong Tino, so wala silang kita. So for the meantime, umaasa lang muna sila sa tulong ng lokal na pamahalaan. Pero nabigyan naman sila ng agarang tulong naman dito ng LGU, Gretchen. Okay. Maraming salamat sa update mo dyan at mag-ingat kayo. It's good news that the worst is over for residents of Surigao City. We have News 5 correspondent Bril Montalvo joining us live from there.